Hello mga kachika! Ako si Frances Aquino, ang inyong Certified Marites. Host pala. Dito sa Kapehan Podcast. Dito, chikahan to the max habang nilalagok ang mainit na kape at usapang punong-puno ng kaalaman at tawanan. Ngayon, maglalakbay tayo sa kasaysayan ng ating wika. Pero syempre, hindi ako nag-iisa. Kasama natin ang ating special guest, ang ultimate kachika ng bayan na si Art Carlos. Malakpakan naman dyan, guys. Ano? Ngunit ano ba ang title ng ating episode ngayong araw? Ayun, buti bringing up mo. Muntik ko nang makalimutan. Ang title pala ng ating episode for today ay Tagalog, Filipino, Filipino? Pa-switch-switch lang. Sa episode na to, tayo ay sasabak sa isang time travel mula sa simula ng historya ng ating wikang pambansa. Mukhang maganda yung topic natin ngayon Pero teka, sigurado ka bang gumagana yung time machine mo? Baka naman mapadpad tayo sa panahon ng mga dinosaur niyan. Grabe ka naman! Huwag ka mag-alala. Fully charged to, no? Kaya tara na, mag-time travel na tayo. Oh, nahilo ko dun Okay, so flashback muna. Bago pa dumating ang mga Espanyol, ang bansa natin ay binubuo ng maraming maliliit na pamayanan na may kanya-kanyang dialekto. Ito ay parang isang malaking group chat na maraming wika at dialect. Walang isang official language kaya kanya-kanyang trip ang bawat tribo. So parang kanya-kanyang region accent. Iba-iba yung lingwahe. Parang yung sa Batanggenyo na laging may sa dulo ala mga ganun. O kaya yung Bicolano na matunog ang Uragon. Uragon? Tama. Pero nang dumating ang mga Espanyol, hindi nila tinuruan ang mga katutubo ng Spanish. Ha? Bakit naman? Di ba dapat sharing is caring? ¿Cómo estás, señor? Panis. Ay, hindi, te. Sasabi ko sa'yo, ang mga praile, ayaw nila tayo turuan kasi gusto nilang panatilihin ang status nila bilang elite. Parang exclusive club lang sila, may VIP access only. Grabe naman pala. So para tayong restricted user sa language, hindi tayo naka-premium subscription sa Espanyol? Ganun ba yun? Ganun na nga, pero bukod dyan, natakot din sila na kapag natutunan ng mga Pilipino ang Spanish, mas magiging madali sa atin na magkaisa at maghimagsik. Makes sense. Pero bakit sa ibang bansa tulad ng Mexico at saka Colombia, naging first language nila yung Espanyol? Magandang tanong yan pero ayon sa BBC News Mundo, logistics o lohistika daw ang isa sa mga dahilan. Kasi sa Pilipinas, over 170 plus languages ang meron tayo. Konti lang ang mga praile noon at hindi nila kayang turuan ang lahat ng Spanish. Sa halip, mas pinili nilang matutunan ang malawakang paggamit ng mga wikang pambansa tulad ng Tagalog at Cebuano upang mabilis na mapalaganap ang Kristyanismo. Dahil dito, nananatiling Katoliko ang karamihan sa mga Pilipino hanggang ngayon. Kaya pala kahit hindi naging Spanish-speaking country ang Pilipinas, madami tayong hiram na salita gaya ng lamesa, bintana, sapatos, at syempre yung paborito nating handa tuwing may okasyon, lechon. Tama ka yan. Pero alam mo ba friend, hindi lang pagkain ang na-influence. Maging sa revolusyon, malaki ang naging papel ng ating wika. Ginamit ito ng katipunan sa kanilang propaganda at lihim na komunikasyon. Oo naman no. Isa sa mga halimbawa nito ay ang sikat na dokumento na Kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Ang kartilya ay isang gabay sa mga prinsipyo ng katipunan at isinulat ito sa Tagalog upang madaling maunawaan ng mga revolusyonaryo.
At dahil sa paggamit ng Tagalog sa mga sulatin ng Katipunan, mas mabilis na naikalat ang diwa ng rebolusyon sa mas marami pang Pilipino. Pagkatapos ng pananakop ng Espanya, dumating naman ang mga Amerikano. Iba naman ang strategy nila dahil education is key ang kanilang motto. Sila kasi ay nagpatupad ng pampublikong edukasyon pero this time with a twist. Kasi wikang Ingles ang kanilang gamit panturo. Dahil dito, unti-unting naging dominante ang Ingles sa sistema ng edukasyon at pamahalaan. Kaya pala hanggang ngayon, malaki pa rin ang impluensya ng Ingles sa ating bansa. Parang default natin siya sa business, school, at kahit sa pag-order ng Jollibee. One chicken joy, please! Tama, yes. At dahil dyan, nagkaroon na tayo ng dual language system. Ito na yung Filipino at English. Parang dalawang pambansang wika. Taray, buy one take one. Ngunit, sa kabila ng pananakop ng iba't ibang dayuhan, nanatili pa rin ang pangangailangan magkaroon ng isang pambansang wika. Kaya noong 1935, sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas, ipinag-utos ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pagpili sa isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika sa Pilipinas. Kaya noong 1937, opisyal nang idineklara ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika na kalaunan ay tinawag na Pilipino noong 1959. Pero syempre, hindi mawawala, may drama dyan. Kasi hindi lahat pabor at sang-ayon dito. Kasi may mga nagsasabi na bakit Tagalog lang? Ang dami ibang wika sa Pilipinas. Parang Pokemon evolution lang. Mula sa Tagalog, naging Pilipino. Tapos from Pilipino, naging Filipino. Next level yun, mga kachika. Tumpak! Kaya noong 1987, pinago ito at ginawa ng Filipino with an FA upang ipakita na ito ay isang evolving language na bukas sa iba pang wika at impluwensya. Grabe yun ah. At ayan, nakabalik na tayo sa kasalukuyan. Uy, bakit ka nagkakape? Hindi ba kapehan podcast to? Dapat may kape. Ay nako Art, ewan ko sa'yo. Pero seryoso ah, ang ating wika ay may malalim na koneksyon sa ating kasaysayan at pagkatao bilang mga Pilipino. Totoo yan. Kaya dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang ating sariling wika. Gaya nga ng sinabi ni Gat Jose Rizal, Hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. At dyan nagtatapos ang ating episode na pinamagatang Tagalog, Pilipino, Filipino? Pa-switch lang? Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Kapehan Podcast, kung saan mas masarap ang usapan kapag may kape. Ako si Francis Aquino. At ako naman si Art Carlos. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga kachika. Paalam at magkape na tayo. Bye guys! Wala na nga eh.